Dito na tayo sa parto mga boss na pag napadaan daw si customer sa lubak-lubak, grabe din yung lagutukan niya. At ang naging diagnose ko nga dito mga boss ay itong rack and pinion niya. Dahil kung napanood nyo yung part 1, nakita nyo sana na ang loob nitong rack and pinion niya ay natuyuan na ng grasa. Kaya ganoon na lang siya katindi pag lumagutok. At para tuluyan ko ng mabuo ito mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na itong rack end. Sa paghigpit niyan mga boss, gumamit lang ako dyan ng yabi tubo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, at para sigurado mahigpit siya, tinubo ko na rin. At pag okay na ako dyan mga boss, dito naman sa kabilang side, ganoon din mga boss, kakabit ko na rin itong isa pang rack end niya, tapos gagamitan ko ulit yan ng yabi tubo, tsaka ako ngayon siya hihigpitan. At pag okay na rin yan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong steering boot. Kabilaan yan mga boss, iayos mo yung paglagay mo ng steering boot, dapat nakalapat yan sa pinakakanal niya. Para pag pumihit ka ng manibela, hindi siya bumitaw dito sa steering housing. At pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik itong rack and pinion mo dito sa dati niyang position. Ang diskarte dyan mga boss, pag inilagay nyo itong rack and pinion, iayos nyo muna maigi yung position niya. Tsaka mo ngayon unahing ilagay dito sa steering shaft. At syempre naman mga boss, para may ayos mo yung position yan, dapat umilalim ka. Para maipantay mo yung pagkakalatag mo ng rack and pinion mo dito sa cross member. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong dirt rubber cover ng pinion na iduduktong mo yan sa butas ng lulusutan ng steering shaft mo. Ayan kasi mga boss yung magko-cover dito sa steering shaft mo at dito sa pinion pag dinuktong mo na sila. At dahil nga sana itapat ko na itong pinion dito sa butas niya mga boss, ito nga yung steering shaft, ayan, ipapasok ko na yan dito sa pinion, i-connect ko na yan. Basta siguraduhin nyo lang na naipasok yung maigi itong steering shaft dito sa pinion para pag inlagay nyo yung bolt na number 14, hindi kayo mahirapan. Ayan mga boss, pag naisentro rin siya ng maayos, kita nyo, paglagay ko ng bolt, madali lang. O diba? Pasok siya agad. Tapos gamit ka ng box wrench sa number 14, higpitan mo ng maayos yan. Dapat hindi siya maluwag mga boss ha. Kailangan mahigpit na mahigpit yan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, balik ka ulit sa ilalim ng sasakyan nyo mga boss. Ang gagawin mo naman dyan, dahil nakasentro naman na itong steering rack mo, nakalatag na siya ng maayos, ilalagay mo na lang yung dalawang bolt niya na number 19. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinasok ko na lang yung bolt niya. Tapos sa kabilang side, ganun din. Tsaka mo ngayon gagamitan niya ng box wrench sa number 19 para i-final mo na yung higpit dito sa dalawang bolt ng steering rack mo. Siguraduhin nyo din na maayos yung pagkakahigpit nyo dyan. Tapos dito ka na ngayon sa stabilizer bushing mo, ilagay mo na yung clamp nyan, tapos yung dalawang bolt na number 12. Pero wag mo muna siyang higpitan, lipat ko muna dito sa kabilang side. Alam nyo mga boss, kaya ako sinasabing wag nyo munang hihigpitan yung mga bolt na number 12 pag inilagay nyo na dito sa clamp nya, dahil nga sa mahihirapan kayo magsentro kapag hinigpitan nyo na siya agad. Dahil ang pinaka-the best, ipakapit nyo muna yung mga bolt, tsaka nyo ngayon siya i-final ng higpit kapag naipakapit nyo na yung 4 na bolt. O diba nakita nyo, nahigpitan ko na yung dalawang bolt dyan, na i-final ko na. O dito naman sa kabila, dahil na ipakapit nyo na rin yung dalawang bolt dyan, ihigpitan nyo na rin yan. O diba, walang kahirap-hirap at hindi pa kayo magtatagal sa pagtatrabaho. Basta siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt. Ganon din yung mga bolt na niluwagan mo dito sa cross member. Hihigpitan mo rin yan ng maayos. Tapos yung tinanggal mo naman na nakaharang gaya na itong stabilizer linkage, pag naibalik mo na yan, ilagay mo na yung nut nya, tsaka mo ngayon siya gamitan ng socket wrench sa number 14, higpitan mo na. Tapos itong tire rod naman na binunot ko, dahil nga sa para mapadali ko mahugot itong rack and pinion, tinanggal ko muna yan o ibinalik ko na rin siya. Tapos ikinabit ko na itong tire rod dito sa steering knuckle, nilagay ko na yung nut nya na number 17, tsaka ko ngayon siya higpitan ng socket wrench sa number 17. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong cutter pin nya para itong nut hindi siya lumuwag. Tsaka mo ngayon baluktutin itong cutter pin para hindi siya mabunot. Pag okay na mga boss, dahil gabi na, same procedure mga boss, ilagay mo na itong tire rod dito sa steering knuckle nya. Tapos ilagay mo na itong number 17 na nut. Tsaka mo ngayon higpitan yan gamit itong impact wrench mo. At syempre naman yung mga bolt na niluwagan nyo dito sa cross member, huwag nyo kalimutang higpitan yun. Pati itong stabilizer linkage, ilagay ko na rin yan. Tsaka ko ngayon ilalagay yung nut nya na number 17, tapos impakin nyo na yan para mahigpitan nyo siya ng maayos. At balik ako dito sa tie rod para ilagay ko na itong cutter pin nya na maglalak dito sa nut. Baluktutin nyo lang uli yan mga boss para hindi siya mabunot.
Tapos gamit ka ng open wrench sa number 22, higpitan mo itong nut dito sa tie rod para mag-lock siya. Tapos balik ako dito sa kabilang side para mahigpitan ko na itong nut na maglalak dito sa tie rod na number 22. Pag okay na yan mga boss, ano pang ginagawa mo? Gabi na nga talaga, inaantok na ako. Ilagay ko na itong gulong. Tapos ipakin ko na yan para mahigpitan ko na itong mga nut na nakalagay dito sa gulong. Siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo dyan mga boss. Huwag nyo kalilimutan kahit gabihin kayo. Baka mamaya nakatipid nga kayo sa gastos sa paggawa ng rack and pinion, natanggalan naman kayo ng gulong, mas napalaki pa yung gastos nyo. Kaya ayusin nyo yung paghigpit ng mga nut dito sa gulong. At pag okay na yung pagkakahigpit ko dyan mga boss, siyempre, yayayain ko na si customer para mag-road test kami. Pa-start ko na itong sasakyan niya at yung headlight dapat nakabukas dahil magro-road test nga kami. Ito na ngayon yung pinakamasarap na parte mga boss. After ko mapagod, meron na akong driver. Siyempre, siya yung magdadrive para sa akin. At alam nyo mga boss, napakabait na customer ito. Ngayon ko lang siya nakilala pero maayos siya na tao. Kaya mag-road test na kami. Sabi ko kay customer, idaan niya sa lubak-lubak. Kaya nga nang makakita ko ng humps, pinadaan ko siya sa humps. Ano? Lahat ng makita ko lubak mga boss, doon ko siya pinapadaan. Ano? Wala na sir. Ang dami kong pinagpupunta kung sino-sino. Ayop na yun, sabi ko na nga ba eh. Ako na din makakakuha. Kaya talagang hinintay na kita, di na ako nagtiwala eh. Ayan o, pag yun, natapakan niya yun, dito banda. Oo. Laglag mo dyan, laglag mo. Ayan o. Kita mo. Wala o, ayan o. Kita mo, sige. Okay na, Kuya Ray. Okay na. Wala o. Wala na. Uy, bumbu ah. Gulong na yun eh. Hindi, tsaka isang tunog lang eh. Kanina kasi doble. Maraming lubak dito. Pabalik tayo. Ayan o. Magsawa ka sa lubak eh. Wala na Kuya Ray. Wala na. Totoo nga ang chismis. Awa lang ng Diyos yun. Kaya ako nagawa. Hindi sayang pagpunta sa'yo Kuya Ray. Hindi ano. Wala eh. Okay eh no? Wala na yung kalampag. Grabe, solid. Pag ganyan, meron na yun eh. May gano'n yung parang yung nagbabaksakan na kanina yung dumodoble, di ba? All good, Kuya Ray. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat sa Diyos.